Hi guys, for today's video, ako ngayon ay magluluto ng tilapia pero lulutuin ko siya ng ganito. Ayan. So yan ang ating mga ingredients. Meron siyang sibuyas, bawang. Yung bawang pala hindi ko yan sinali kasi nga lutuin ko yung tilapia ng ganito guys. Yan. So ang bawang hindi yan kasali. Meron tayong bagyo beans. Meron tayong repolyo, talong, at meron tayong maraming kamatis tsaka dalawang lemon. Yan ang ihalo ko sa ating tilapia for today's video. Ayan, so yung kamatis natin ay marami po yan. Ayan. Tapos meron tayong siling green. Ayan, ilalagay ko rin po yan sa ating lulutuin na tilapia ngayon. Ayan, yung bawang po dyan, andyan lang, design lang po yan. Hindi yan kasali doon sa niluto ko. Yung tilapia namin ay bali po yan, 5 ata. 5, 6 yan. So, ang ginawa ko ay ginawa namin pinutol-putol. Ayan, so inuna ko na yung luya. Tapos dapat ang luya malalaki ang pagkahiwa niyan. Pero ang naghiwa, kasi nga niluto ko na lang yan, nahiwa na kasi yung luya, kaya okay lang. Ayan. So maliliit ang pagluto ay paghiwa ng luya natin. Tapos sinunod ko yun kasi kumulo-kulo na. Sinunod ko yung kamatis, luya, kamatis. Tapos ayan, yung sibuyas natin ang isusunod natin dyan. Ganito ko siya guys, lutuin ang ating tilapia. Ano siya, tawag nito, tapos yan, sibuyas nilagay ko na. Tawag niyan, actually, ay parang siya, parang pangat. Pero kaya lang, nilagyan ko siya ng repolyo, bagyo beans yan. So, and then talong. So, parang na siya, parang hindi na siya pangat. Parang sinigang na siya na may repolyo, ayan. So, yan ang pagkaluto. Tapos, lagyan ko siya ng asin. Lagyan ko na muna ng asin siya. And then yung lemon naman natin, mamaya ko na yan siya ilalagay pag malapit na maluto para maasim yung ating sabaw. Kasi may sabaw yan siya unti, yung ating tilapia. Yan, lulutuin ko siya ng ganito. So, iyan na yan. Yan, so meron tayong bagyo beans dyan. And then, yan, repolyo. Pero ang repolyo natin ay unti lang. So, may sabaw yung ating tilapia. Tapos, maasim yan siya. Parang sinigang type lang din siya. Yan. So, ilalagay na natin. Inuna ko yung ulo. Yan. Isa-isahin ko siya kasi pinutol ko yung sa gitna yung ating tilapia. May isa dyan na hindi pinutol dahil medyo maliit siya. Yan. Ayan, so dahan-dahan natin ilalagay sa kumukulo-kulong tubig na meron siyang kamatis, sibuyas at luya. Yung pala dyan guys, yung bawang, hindi po yan kasali. Iluluto ko yan sa iba dahil nga nahiwa na siya na isama dyan sa pinggan na pinaghiwaan ng mga ihalo. Pero hindi po siya kasali doon sa sinabawan. Kasi parang awkward yung lasa niyan mamaya pag meron siyang bawang. So, walang bawang po yan kasi hindi naman po yan paksiw. Yan. So, lutuin ko siya at asiman ko siya ng ng lemon. Pagkatapos, lemon. Tapos, ayan, may mga kamatis siya, sibuyas at bawang. And then, lalagyan ko siya ng bagyo beans. And then, lalagyan ko rin po siya ng repolyo. So, may unting sabaw yung ating tilapia yan. So, yung natin, yung menu for today, yung ulam namin ngayon ay yan po, yan. So, akala ko noon yung tilapia ay pwede lang sa kanya ay pinirito at paksiw. Pero, ayan, so nag-invento ako. So, ngayon nilagay na natin yung siling green dyan. So, ngayon, pwede pala siya, kasi basta linisan nyo lang maigi yung tilapia nyo, yan, kaliskisan, tanggalan ng mga palikpik at buntot. Tapos, pwede siyang sabawan, pwede rin pangat, pwede rin siyang lagyan ng ng talbos ng kamote, yan. Tapos kung ano pang gulay dyan, minsan spinach ang nilalagay ko. So, pwede rin siya, ilagay sa munggo. Ang gagawin nyo lang ay prituhin. Pero ito ngayon, fresh po siya. And then, ayan, lalagyan natin siya ng paminta para additional, pampawala ng lansa, bukod dun sa luya. Hoy! Andyan ka. Ayan, so lagyan na yan ng paminta, additional pampawala ng lansa. Ayan. And then tatakpan natin yan para pantay pagkaluto ng ating ulam ngayon.
Ayan na siya. So, antayin natin na kumulo-kulo ulit yung ating niluluto. Ayan. So, ang sarap niya tingnan. Lalo na pag naluto to. Ayan. So, yan ang ulam namin for today. Yan, pananghalian. Binili ko yan sa supermarket yung tilapia kasi yan na naman available na parang kilala kong isda sa supermarket. Meron naman akong kilalang isda sa supermarket pero napakamahal. Kaya yan ang ulam namin ngayon. Tatakpan natin siya hanggang sa kumulo-kulo. Ayan. Yan sa kumukulo-kulo na. Ayan siya. Yan, buksan ko nga siya kasi para hindi siya umapaw ang sabaw ng sabaw ng ating niluluto. Ayan. So, ako kasi pag nagluto ako ng mga isda o kagaya niyan, tilapia o manok o whatever dyan, gusto ko kasi yung lampas siya sa luto, yung hindi sakto-sakto lang. So, ayan, lagyan natin siya ng salt. Hindi ako na sakto-sakto lang. Gusto ko yung lampas sa luto talaga, ayan. Hindi mo siya overcook, pero yung lampas lang, ayan, more sa cook, ayan. So, maglagay tayo ng unting betchin para mas malasa ang ating tilapia niluto. Ayan. So, tuloy siya kumulo-kulo hanggang sa maluto yan mamaya. Kasi meron pa tayong ilalagay na repolyo. Ayan. So, antayin natin. Ayan. Dahan-dahan natin scatter dyan ng repolyo sa ibabaw. Ayan. Halo na natin. Kasi malapit na po maluto yung ating nilulutong tilapia. And then, bandang huli na ilalagay natin yung ating, ipigaan natin siya ng lemon. 2 lemon ang gagamitin ko. Ayan na siya. Ayan, so kumukulo-kulo yan siya. Hayaan natin yan kumulo. Mamaya ikalat natin yan para bumaba at maluto na tong ating repolyo. And then tatakpan natin yan siya para maluto yung para pantay ang pagkaluto ng repolyo natin. Kasi timplado na din po yan. Yan, malapit na rin maluto. And then mamaya, bago natin ahunin, ay pipigaan po natin siya ng pipigaan natin siya ng lemon para maasim yung ating sabaw. Yan. So, pag wala ako kasi guys magawa, lalo na at pag nagluluto, ayan, so medyo, tapos sa bandang, huli pala natin ilalagay yung talong kasi mabilis lang mag-soft, mabilis lang maluto yung talong natin. Kaya, yan, ang huli ko palang nilagay din yung lemon. Ayun. So guys, pag wala akong magawa kasi, minsan, lalo na pag paulit-ulit ng inuulam, ang ginagawa ko, nag-iisip ako at kung anong available sa kusina ng mga gulay-gulay, ayan ang hinahalo ko. At minsan nag-iisip rin ako kung paano ko siya lutuin. Kaya yan, kaya nakapagluto ako ng tilapia. Ayan, may sabaw siya. And then meron siyang maraming kamatis, sibuyas, luya, tapos green na sili, and then nilagyan ng repolyo, and then yung talong. At inasiman ko po siya ng lemon. Kaya ayan guys, pagka kung ano-ano lang naisip ko, syempre iniisip ko rin naman kung paano, kung masarap ba ang resulta, kaya tinitimpla natin maayos. And then sinsure ko dahil tilapia ito malansa, so nilagyan ko siya ng ng luya, and then pamintang durog. Ayun. So hayaan natin, takpan muna natin siya, tapos medyo may open unti para hindi umapaw yung sabaw. Ayan. So yan ang ating ulam ngayong araw, ngayong tanghali. Yan, niluto ko yung tilapia na ganyan. Oo nga po pala guys, sa mga bago sa aking channel, sana hindi kayo magsawa manood ng aking video. Actually sa aking channel ay marami po kayong matutunang mga recipe dyan, yung mga minsan kakaiba pero okay lang, masarap naman siya, and then affordable po yung ating mga niluluto dito. Kaya sana mayroon po kayong matutunan, mostly sa mga hindi pa. So nag-add po pala tayo ng salt kasi medyo matabang siya, kasi nga ayan, nag-add pa tayo ng mga ingredients, yan, repolyo and talong. So pwedeng tumabang yung ating niluluto dahil nga dapat yan pag repolyo, lalo may repolyo, may extra talaga salt, kasi nga ang repolyo nakakatabang siya kasi ng niluluto. Ayan. Anyway, back tayo dun sa sa aking channel. Ayan, maraming mga affordable lang na mga recipe dyan, mga pang mahirap like me.
Kasi of course, yung mga lagi nating niluluto, yung mga afford lang ng ating bulsa at hindi siya ganun kamahalan. Kaya, ayan. So, Pinoy na Pinoy ang lasa po niyan. Para siyang sinigang, ayan. Kasi nga, ang ginamit ko yun, ang pampaasim po ay meron siyang kamatis and then bago siya iahon, ayan, pagluto ng mga ingredients para hindi mag-alanganin, kailangan medyo luto na yung ating malapit na siya ahunin bago pigaan ng ating lemon. So, 2 lemon po yung nilagay ko dyan. Talagang maasim-asim po yan. Yung ganahan ka kumain. At pwede rin higupin ng sabaw. Ayan, pag higup ng sabaw ay lasa mo yung asim. Natimpla ko naman po yan na maayos. Kaya masarap po yung niluto natin yan. Kahit tilapia po yan. Basta alalahanin guys, dahil ang tilapia ay malansa, hugasan maigi, linisan maigi, tanggalan ng mga palikpik, tanggalan ng mga buntot-bunto o ng buntot dyan, lagyan ng luya, lagyan ng paminta, dapat timplahin natin na maayos, kaya para masarap siya. Kahit yung isda, kahit simpleng isda ay pwede pala pasarapin kahit may sabaw. Ayan, mostly naman kasi sa tilapia ang ginagawa nito ay piniprito, iniihaw at saka paksiw. Kaya itong akin ay sinabawan ko po ito. Tinatanggalan ko po siya ngayon kasi pinigaan po natin ng lemon. Tinanggalan po siya ng mga buto-buto para hindi dyan mahalo at hindi natin malunok o manguya. Ayan. Anyway, sa mga bago sa aking channel, sana huwag nyo kalimutan i-subscribe yung aking channel. And para updated kayo sa mga next vlog ko, please don't forget to hit the notification bell. Choose all po para every time po meron po akong upload ay mano-notify po kayo. Yan, so sa mga nanonood, sa mga manood pala ng aking vlog, sa aking video, sa aking recipe na sinishare, maraming salamat po. At sana mayroon po kayong matutunan, lalong-lalo na sa mga hindi pa masyado marunong magluto, sa mga ate dyan, sa mga nanay, yan, tatay, ayun, sa mga basta interesado magluto ay marami kayong matutunan dyan sa aking vlog. Ay sana wag nyo kalimutan i-subscribe. Once again, hit the notification bell po. Like na din po at mag-comment na din po kayo. Yan. So, meron sabaw yung ating tilapia. Ayan. Huwag nyo kalimutan mag-comment. And once again, please like and comment po. Please don't forget to subscribe. Ayan. Dora Vlog po. Ayan. Marami po kayong matutunan dyan na recipe sa aking channel. And then, affordable yan. Iba, mostly Filipino recipe. Ayan. And then, ibang hindi pa naluluto ng mga Filipino diyan, kagaya nito. Ayan, sinabaw na tilapia. Ayan, na may asim yan. Ay matatagpuan sa aking channel. Ayan. Sa mga lagi pala andyan sa pag nag-premiere ako, ayan, maraming salamat po. God bless po sa inyong lahat. At sana more views to come sa ating mga channel. Ayan. Kagaya sa aking mga, ayon, sa mga upload ko, sana huwag nyo kalimutan i-like and comment po. Like and comment. And then, subscribe po para para lagi po kayo and hit the notification bell